Sabi nila, kapag tahimik na ang gabi, may mga nilalang na hindi mo dapat istorbohin. At kung may balete sa inyong baryo, lalo na kung matagal nang walang lumalapit, mas mabuting umiwas ka. Dahil baka hindi lang puno ang nandoon. Sa isang liblib na baryo sa Quezon, may isang malaking puno ng balete sa tabi ng lumang daan. Walang gustong dumaan doon paggabi. Pero isang gabi, napilitan si Lara, isang estudyante na umuwi mag-isa. Nagkakandado na raw kasi ang mga tricycle driver sa terminal. Wala siyang choice, kaya naglakad siya pauwi. Ang dilim naman dito. Buti na lang may flashlight ako. Pero minsan parang may isa pang tunog sa likuran niya. Habang naglalakad, naririnig niya ang mga yabag ng sariling paa, parang may sumusunod. Nakasuot ng puting bestida, mahabang buhok at nakayuko lang. Hindi mo makita ang mukha. Ate, okay ka lang po ba? Walang sagot, ngunit unti-unti itaas ng babae ang ulo. At doon nakita ni Lara. Walang mata, ilong o bibig. Walang mukha, puro balat lang. Tumakbo si Lara, pero bawat hakbang niya, parang lumalapit ang mga yabag sa likod. Lara, huwag kang tatakbo. Paglingon niya, nasa likod na. Tumakbo siya papunta sa ilaw ng bahay sa dulo ng kalsada. Pagdating niya doon, halos maiyak siya sa takot. May lumabas na matandang babae mula sa bahay. May hawak na rosaryo. Matanda. Anak, nakita mo ba siya? Si sino po? Yung babae sa balete. Matagal nang wala yon. Pero minsan nagpapakita pa rin sa mga katulad mong naglalakad mag-isa. Noong dekada 70, may dalagang pinagbintangan daw na mangkukulam. Pinahirapan siya ng mga taga-baryo, tinali sa puno ng balete, at doon pinatay. Simula noon may babaeng nakikita sa tabi ng puno tuwing gabi, naghahanap ng makakasama. Kinabukasan, nagbalik si Lara kasama ang mga kaibigan niya para patunayan ang kwento. Nakita nila ang balete, pero wala namang kakaiba. Hanggang sa isa sa kanila ang nagsabing, "Uy guys, di ba si Lara yung nandito kagabi? Bakit parang may nakasabit na bestida sa sanga?" Pagtingin nila, puting bestida. At sa lupa, may cellphone ni Lara, patay na patay. Mula noon, walang naglalakad doon sa gabi. At sabi ng mga taga-baryo, minsan daw, kapag dumadaan ka ron, may babaeng nakatayo sa ilalim ng balete. At kapag tinawag mo siya, ikaw naman ang kukunin. Kaya tandaan mo, kung may balete sa daan papauwi mo, kaya wag mong titigan. At wag mong pansinin kapag may tumawag sa pangalan mo, baka hindi tao ang bumubulong.